JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Edward. Taong 1960. Antique. Kapag may kalabog sa 10 oras ng gabi, hindi na magtataka ang pamilya ni Mang Romeo kung may makikitang lamang loob kinabukasan. Nasanay na sila sa ganitong kaganapan, kaya wala nang bago kahit gabi-gabi mag-iwan ng parte ang dadaang aswang. Nagsimula ang lahat magmula nung sunod-sunod na makapatay ng nilalang si Mang Romeo. Pinagkamala na isa siyang manunugis. Ang totoo, nagkataon lamang ang lahat. Wala pang malinaw na dahilan kung bakit nagiiwan ng parte ng biktima ang mga aswang. Pinagpalagay na lamang na baka pinagdidiskitan lamang sila ng mga ito. Wala pa namang masamang naganap sa pamilya. Palagi na lang talaga. Nung nakaraan, atay ang iniwan. Ngayon puro bito ka. Ano kaya ang susunod? Wika ni Mang Romeo habang pinapasadahan ng tingin ang laman. Napapailing na lamang na lumapit ang anak na kasalukuyang naghukay. Nasanay na rin sila sa paglilibing ng laman. Saktong natapos dumating ang pulisya na kasalukuyang nangangalap ng impormasyon sa naganap na patayan. Dumako ang tingin ng pulis sa nagkalat na dugo sa mga damo. Napaayos ng tindig ang mag-ama, handang sagutin ang katanungan. Magandang umaga ho sa inyo, Mang Romeo. Magtatanong lang po sana kung may nakita kayong kahina-hinala kahapon. Bandang takip silim, may nagsabi na sa direksyon na ito dumaan yung nanaksak. Baka may nahagip po kayo. Makakatulong sa kaso naman ang sabihin ninyo. Tanong ng pulis. Panay sulyap ito sa damo. Pasimple namang hinarangan ni Edward. Nagtanong na po sa amin kagabi yung mga kasama ninyo. Yun rin ho ang sagot namin. Wala kaming nakita. Kung meron man, hindi namin ililihim. Tugon ni Mang Romeo. Tumango ang kausap. Lumapit naman ang kasama nito. May binulong na nakapagpabago ng reaksyon. Mang Romeo, pwede ba kitang makausap sandali? Yun tayo lang. Matagal na nung huli tayo nag-usap eh. Kumusta ho kayo rito? Yung mga aswang, binabalikan pa ba kayo? Napabuntong hininga si Mang Romeo. Sa lahat ng usapan, ito ang iniiwasan pero walang magawa dahil respetadong tao ang karap. Sa kabutiang palad hindi naman. Nagpaparamdam lang sila. Nagiiwan ng parte mula sa mga biktima. Hanggang doon lang naman. May bahay po ako sa bayan. Wala namang nakatira doon dahil sa lumang bahay na ako tumutuloy. Malapit sa presinto. Lumipat na lang ho kayo. Para sa kaligtasan nyo, Mang Romeo. Iyo, maraming salamat sa malasakit mo. Huwag mo na kaming alalahanin. Maayos naman kami rito sa kabila ng kaganapan. Alam mo na rin, ito lang ang pagmamay-ari naming lupain kaya imposible ang paglipat. Yung alok mo hindi ko talaga matatanggap eh. Kilala mo ko. Ayoko magkautang ng loob kahit kanino man. Parang wala naman po tayong pinagsamahan, Mang Romeo. Tinuturing niyo akong ibang tao eh. Hindi ko naman kayo inalok para magkautang ng loob sa akin. Sige na iho, maraming salamat sa pagmamalasakit mo. Ayos lang talaga kami rito. Walang nagawa ang pulis, kundi igalang ang pasya ni Mang Romeo. Sa katunayan, bata pa lamang si Manuel, siya ang nag-aalaga. Pinalaki hanggang sa magkaedad. Malalim ang dahilan kung bakit pinili nitong magpulis. Saksi si Mang Romeo sa dinanas nito at sa planong pagiganti. Kaso nga lang,
Dahil sa tungkulin sa bayan, kinakailangan munang isang tabi ang tungkol dito. Gayon pa man paminsan-minsan isinasagawa ang hakbang. Pagkatapos ng pag-uusap, dumiretso si Mang Romeo sa bukirin. Nakasalubong ang panganay. Tay, pinapasabi po pala ni Mang Uno, kung pwede, agahan nyo daw po yung pag-aararo. May ganap daw po kasi sa kanila mamayang hapon eh. Inilatag sa lupa ang kagamitan kabilang ang araro. Ikinabit ang kalabaw at sinimula ng trabaho. Sa kalagitnaan ng gawain, panay sulyap si Mang Romeo sa panganay. Kakaiba ang kilos ng binata magmula pa nung kabataan. Bigla itong nawawala. Palaging natatagpuan sa lawa. Hindi to marunong lumangoy. Ilang beses kamuntikang malunod. Likas ang pagiging tahimik, kaya hirap makipag-usap, lalo na kapag babanggitin ay may kinalaman sa sarili nitong mundo. Katulad ng inasahan, walang paalam na pumuslit ang binata. Sakto namang natapos ang pag-aararo kaya sinundan. Kagad itong lumusong sa tubig, nanatiling nakatayo sa hanggang tuhod. Pinanood lamang ni Mang Romeo. Hindi naglaon may sinundan itong bakas. Naalerto ng dumiretso sa malalim. Naantala ang sadya ng binata nang mapukaw ang atensyon. Edward, ano bang ginagawa mo riyan? Umahon ka na bago pa tumaas ang tubig. Hindi ka marunong lumangoy. Ay naku, halika dito. Tama naman yung pagkain mo sa araw-araw. Pero bakit parang nababaliw ka? Natigilan si Mang Romeo nang tumitig lang ang binata. Hindi umimik. Nang hindi pa rin kumikilos, napilitang hatakin paahon sa lawa. Hindi binitawan, kinaladkad patungo ng tahanan. Nakita ang kapulisan sa tahanan, kausap ang dalagang anak. Hindi nagustuhan ni Mang Romeo ang titig at pagdikit kung kaya't napasugod. Umalma ang mga pulis, kaya napilitang magpigil. Kalma lang, Manong. Nagtatanong lang naman kami tungkol sa kaso. Kayo lang kasi ang pinakamalapit sa bahay. Rason ng pulis, pero iba ang pinapaiwatig ng kilos. Malagkit ang titig sa dalaga. Nakausap ko na si Manuel. Nasagot ko na ang lahat ng katanungan. Ano pa bang kailangan nyo? At kayo, hindi dahil alagad ng batas, basta-basta kayong papasok ng tahanan. Menor de edad ang naiwan dito, kaya kailangan ng presensya ng magulang. Huwag yung sabihin wala kayong alam. Naturingan kayong pulis pero balagbag kayo kung gumalaw. Huwag na huwag lang kayo magkakamali ha. Ayusin nyo yung tingin sa anak ko. Tumawa ang pulis. Bumaling sa kasamahan. Walang pagdadalawang isip na pinagbuhatan ng kamay si Mang Romeo. Sa unang pagkakataon nakita ng matanda kung paanong pumagitna si Edward. Isang suntok, pasuray-suray na tumilapon sa labas. Gaganti na sana ang kasamahan ng gawaran din ng suntok. Parehong napalabas. Hinatak na rin ni Mang Romeo ang anak matapos mapansin ang masama nitong titig. Hindi pumalag ang mga pulis. Nag-iwan na lamang ng banta sabay takbo. Bumaling ang atensyon sa binata. Nakayukong pumasok ng silid si Edward. Tahimik lang ito. Hindi nagreklamo ng pananakit ng kamay. Duguan ang mukha ng mga pulis kaya hindi nalalayong apektado ang kamao. Pero walang maririnig sa binata. Hindi rin makikitaan ang emosyon ng mukha. Napabuntong hininga si Mang Romeo habang napapaisip. Sa pagkakaalam mahina ang anak dahil sa kondisyon ng baga. Pinagtatrabaho pa rin naman na mga gawaing bahay at sakahan, pero yung magagaan lamang. Pinagpahinga rin sa paglipas ng bawat oras. Pinagtagpi-tagpi ang kaganapan. Ang lihim na pagpunta sa lawa hanggang sa pagsuntok sa mga pulisya. Kakaiba din ang tingin nito na para bang handang makipagpatayan.
Binantayang maigi ang kilos ng anak. Hindi pa sumikat ang araw, nasa lawa na ito. Nakatayo sa hanggang bewang na tubig. Inilibot ang paningin na parabang may hinahanap. Hindi nagtagal, biglang sumisid. Bagay na kinagulat ni Mang Romeo. Sa puntong ito napapatanong kung kailan nawalay sa anak para hindi mamalayan na marunong ng lumangoy. Sa kabila ng pagkagulat, hindi muna nangialam. Ilang minuto ang tinagal ni Edward sa ilalim. Pag-ahon nito, hindi man lang kinapos ng hininga. Kalmadong umahon, naupo pa sa tabi. Binuksan ng palad, may maliit na bato na hawak-hawak. Napatanda ng krus sabay bigkas ng dasal. Pagkatapos nun nanatili muna ang binata. Binilad ang sarili sa init ng araw, saka lang umuwi ng tahanan ng matuyo. Pagsapit ng gabi sinadyang magpuyat ni Mang Romeo. Doble ang binantayan, pagpaparamdam ng nilalang at ang kilos ng anak. Hating gabi nang may kumalabog sa labas. Pinalipas ang ilang sandali bago sinilip. Pero imbis na aswang ang makita, si Edward ang nasipat. Nagtago ito. Nagmamadali din sa pag-alis na parabang may sinundan. Lumabas si Mang Romeo pero hindi na naabutan. Sinigurado munang walang sino man sa paligid bago lumapit sa halamanan. Katulad ng inasahan, may laman na naman na iniwan ang aswang. Wala pang amoy dahil sa sariwa. Hindi na inantay pa ang umaga at kagad na itong nilibing. Matapos mailigpit, ibinaling sana ang atensyon sa paghahanap kay Edward nang makita itong nagmamadaling pumasok ng bahay. Sinuri ang dinaanan. May mantsa ng dugo sa mga dahon. Sarado na ang kwarto. Sinubukan niyang kumatok pero hindi siya sinagot. Edward, anak, tulog ka na ba? Magpapasama sana ako sa labas eh. Hindi kasi ako makatulog, magpapahangin para antukin. Tulog ka na ba? Ano man ang sabihin, wala pa ring sumasagot. Hindi nag-isip ng masama si Mang Romeo dahil sa kabila ng pananahimik ng binata. Alam niyang hindi ito gagawa ng anumang ikakapahamak. Pinalipas na lang muna ang pagkakataon. Kinabukasan muli na namang nasipat ang dalawang pulis. Napailing si Mang Romeo nang magkulay lila ang kalahati ng muka. Dulot ng suntok ni Edward nung nakaraan. Patuloy ang investigasyon sa naganap na patayan sa kabilang bahay. Kamakailan lang, batay sa nakuwang saksi. Pagnanakaw ang dahilan. Nasaksak matapos manlaban. Tinapos ni Manuel ang kaso, pero medyo balagbag ang dalawa sa nasasakupan. Hindi pa rin po ba sila tapos, tay? Sinarado na ang kaso pero naglilibot pa rin sila. Ginagawang dahilan yung investigasyon para makahanap ng mabibiktima. Lumalapit sila sa mga dalaga, hinihipuan o hindi kaya nililin lang sa salita para madala sa dilim pagsapit ng gabi. Gawaing pulis ba yun? Nagulat si Mang Romeo dahil sa tanang buhay niya. Ito ang unang beses na may kahabaan ang sinabi ni Edward. Isa pa, hindi ito ang tipo na papansinin ang kaganapan sa lugar. Sadali nga, parang nagbago ka, anak. Kailan ka pa naging interesado sa paligid mo? At saka, paano mo nalaman ang tungkol sa kanila? Nakausap mo ba? Nakita ko po. Nakita ko sila kagabi. Pinagtutulungan yung anak ni Aling Melin. Hindi ko rin masabi na sinamantala kasi parang gusto din ng babae. Nagulat si Mang Romeo. Hindi inasahan ang sagot ng anak. Nasa tamang edad na ito para sa ganitong usapin. Pero para sa batang tahimik mula umpisa, nakakagulat na marinig ang ganito. Maya-maya pa nagsalo ang lahat sa hapag. Binalaan ni Mang Romeo ang dalagang anak na umiwas sa dalawang pulis.
Nang pagsasabihan na sana ang panganay, biglang nablangko ang isipan. Walang makapasabilin, katanungan lamang ang meron. Gustong usisain sa ginawa sa lawa at paglabas kagabi. Subalit walang lakas ng loob para magtanong. Dumiretso na lamang sa bukirin para magtrabaho. Naiwan sa taniman si Edward. Nagtungo si Mang Romeo sa tahanan ng amo para kumuha ng gamit. Natigilan ng mapatapat sa lawa. Sinamantala ang pagkakataon na pagmasdan ng paligid. Wala namang pagbabago sa lugar. Sumisid para masuri ang ilalim. Wala namang naroon kundi mga isda na nag-uunahan sa paglangoy. Dahil walang mahanap, napaisip sa sadya ng anak. Nang umahon, natigilan ng matanaw ang albularyo sa unahan. Naunawaan ang titig kaya nagmamadaling lumapit. Mang Ben, kumusta? Matagal ko na kayong hindi nakita. Akala ko lumipat na kayo. Mano ho? Mataas ang respeto ni Mang Romeo hindi dahil mas matanda ito, kundi kagalang-galang na panauhin sa larangan ng panggagamot. Isa ring manunugis at ang peklat na bumalot sa katawan ang magpapatunay kung gaano kagiting. Walang pinipili, mapaaswang, engkanto, lamang lupa o kahit ano pang elemento mula sa ibang mundo. Kayang-kaya nitong tapatan. Mataas ang tingin ng kapwa dahil albularyo ito. Inakala ko nga na hindi na tayo magkikita eh. Hindi na kayo dumayo sa lupain ko. Naunawaan ko na may kalayuan pero dati, halos araw-araw ka naman bumibisita. Nga pala, sinadya kong pagparito. Sa tahanan mo nga dapat kaso, nakita kita dito sa lawa. May mahalagang bagay akong naisabihin at gusto kong wag kang tututol. Medyo mahirap pero kailangan mong sundin ang ipapagawa ko. Tungkol ito kay Edward. Napukaw ang interes ng bata para sa isang bagay. Siya na rin mismo ang nakahanap ng sariling mutya. Hawak-hawak niya sa mga oras na ito. Alam mo na ang susunod na mangyayari. Ang gusto kong gawin, gabayan ng bata. Ikaw ang ama, kaya ikaw lang din ang nakakakilala sa anak mo. Hindi nakasagot si Mang Romeo. Tumatakbo sa isipan ang mangyayari sa buhay ng anak. Sa puntong ito, naunawaan ang questionableng kilos ni Edward. Subalit sa kabilang banda may pag-aalangan. Tututol sana, pero hindi magawa nang makita ang reaksyon ni Mang Ben. Walang pagpipilian kung hindi sumang-ayon. Pagbalik ng taniman, nakatutok pa rin ang binata sa pagbubunot ng damo. Napabuntong hininga si Mang Romeo. Hindi mawari sa sarili kung buo ba ang desisyon, papayag ba sa sinabi ng albularyo. Bago makahanap ng sagot, binuhos muna ang oras sa pagtatanim ng binhi. Sa pagiging tutok sa gawain, hindi na malayan ang oras. Mas lalong hindi napansin kung saan pumunta ang anak. Saang mang sulok ng taniman hanapin, hindi na ito matagpuan. Nagtungo ng tahanan sa pag-aakalang umuwi na pero wala ito roon. Nagmamadaling pumunta ng lawa pero hindi pa rin magilap. Nagbahay-bahay pero hindi pa rin malaman kung nasaan. Sa puntong ito, walang mapagpilian kundi puntahan ang tahanan ng albularyo. Gulat ang sumalubong. Nakita si Mang Ben kasama si Edward, pati na rin si Manuel. Kagad napatanong, pinaliwanag naman ng albularyo ang nangyayari. Kung nakaraan ang pag-uusapan, parehong karanasan meron ang lahat. Si Manuel naulila sa mga magulang matapos mabiktima ng aswang. Nasawi ang mag-ina ni Mang Ben matapos pagigantihan ng kalaban sa kasagsagan ng panunugis. Si Edward naman, sa parte ni Mang Romeo, aswang ang dahilan ng kamatayan ng asawa
Nang magsaliksik ang albularyo sa buhay ng salarin, sinasabing iisang halimaw ang may kagagawan. Hindi lang sila, maging ang iba pang kakilala. Matagal na panahon na rin magmula ng maganap. Ngayon lang sinimulan ang pagsasanib puwersa dahil ayon kay Mang Ben. Hinihintay ko si Edward. Siya ang susi para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay. Isa lang ang kalaban natin dito. Kaya't sino pa ba ang magtutulungan? Tayo-tayo lang din. Binalingan ni Mang Romeo ang anak. Hindi makapaniwala na nagpa siya ito nang hindi man lang siya sinasabihan. Hindi maitago ang pagtatampo. Nagmamadaling umalis. Tahimik itong sumunod. Hinintay na makabot ng tahanan bago nagsalita. Tay, alam kong magagalit ka pero tama naman si Mang Ben, hindi po ba? Pareho tayong nawalan dahil sa aswang na yun. Magtulungan po tayo para pagbayarin yung aswang. Kung ganon, pagkatapos ng pagyayari, nakipagkasundo ka na kay Mang Ben nang hindi man lang kumukonsulta. Kahit si Manuel kilala mo pala. Sabihin mo sa akin ano pa ang hindi ko alam. Huwag mo kong idaan sa pananahimik. Kailangan ko ng sagot para maunawaan ang nangyayari. Nag-aaral po ako ng turo ni Mang Ben. Hindi ko po pinaalam dahil hindi naman kayo papayag. Tay, pagkakataon na po natin to. May ganti natin si nanay. Sana man lang inisip mo ako bilang ama. Edward, ano man ang mangyari sa'yo, kargo ko pa rin dahil ako ang ama mo. Hindi ka aalis ng bahay. Huwag mo kong susuwayin. Sa puntong ito nang ibabaw kay Mang Romeo ang pagtatampo. Hindi madaling tanggapin na kumilos ang anak nang wala siyang ideya. Sa kabutiang palad hindi kumontra sa Edward. Pinagpaliban ang pakikipagkita sa albularyo, maging sa pulis. Kaso nga lang, sila na lamang ang nagkusang pumunta ng tahanan. Panay-iling si Mang Romeo sa pakiusap ni Manuel. Abala si Mang Ben sa ibang bagay, kaya ito muna ang nangumbinsi. Paulit-ulit tinaboy pero ayaw makinig. Nagkasagutan ng matagal. Ano pa po ba ang hindi malinaw, Mang Romeo? Saksi ka rin sa kaganapan noon sa pambibiktima ng pamilya ko at sa asawa mo. Galit ka rin naman Hindi ko makalimutan ang pagwawala mo nung araw na yon. Nangako ka sa puntod ng asawa mo. Gaganti ka para sa kanya. Ito na ang pagkakataon. Umabot na tayo sa punto ng paghiganti. Bakit parang natatakot ka? Manuel, pasensya na. Kung hindi kita igagalang ng naayon sa posisyon mo, huwag mo kong pangungunahan. Oo, pare-pareho tayong nawalan, pero hindi tama na gamitin yung anak ko sa paghiganti. Pulis ka, albularyo si Mang Ben. Bakit hindi na lang kayo makipagtuos sa kalaban? Bakit anak ko pa? Bakit ang isa pang 17 anyos? Sabihin mo nga sa akin, ano ang plano nyo? Natahimik si Manuel. Napabuntong hininga. Maya-maya ay tumugon. Huwag kayo mag-isip na masama. Hindi paggamit ang tawag dito. Sanib puwersa manong. Magkakaisang naapi para sa paghiganti. Alam ni Mang Ben kung sino ang kalaban. Handa na rin si Edward. Kaya ano pa ang rason para hindi tumuloy ang plano? Hindi mo ako mapipilit, Manuel. Mabuti pang umalis ka na bago pa ako tuluyang mawala ng respeto sa iyo. Pagkatapos si Manuel, si Mang Ben naman ang dumating. Walang bukang bibig kung hindi pangungumbinsi. Naubos na ang pasensya ni Mang Romeo kaya umabot na naman sa sagutan. Ayaw magpatalo ng albularyo. Pinipilit ang sariling paniniwala lalo na pagdating kay Edward. Ang sabi niya, handa na ang binata sa anumang banta ng kalaban. Ipinagmalaki pa nito ang aral na itinuro pero hindi napalambot ang puso ni Mang Romeo. Umabot pa ang usapan hanggang gabi.
Pwede bang lubayan mo na lang ang pamilya ko, Mang Ben? Iginalang kita dahil sa katayuan mo, pero parang naubos na ang respeto ko sa'yo. Kung gusto nyo magigante, kayo na lang ho. Romeo, huwag ka na magmatigas. Para ito sa ikabubuti nating lahat. Kung papalag tayo sa kalaban, hindi lang hustisya sa biktimang pamilya ang makakamtan. Sigurado kung wala nang magpaparamdam dito sa inyo. Kung ang inaalala mo ay si Edward, hindi na kailangan. Handa na ang binata sa mas malaking laban. Umigting muli ang tenga ni Mang Romeo sa tuwing may sasabihin tungkol sa anak. Ang dating, ginagamit lamang ang binata, sinasamantala ang pagkakataon. Lalong lumalim ang paghugot ng hininga nang magsalita si Edward. Tay, pumayag ka na po. Alang-alang sana kay nanay. Kaya ko po ang sarili ko, wala kayong dapat ipag-alala. Tinuruan ako ni Mang Ben, may sarili nga akong mutya eh. Napako ang tingin sa hawak na bato. Ito ang nakuha ng anak sa lawa. Kagad pumasok ng silid si Mang Romeo. Saka lamang lumabas nang makaalis na si Mang Ben. Kinausap ang anak. Hinayaan ito magsalita para mapakinggan ang sariling pananaw. Nagsasalaysay ito pero hindi mawala ang pagdududa. Edward, hindi mo talaga mababago ang desisyon ko. Hindi ako papayag na sasali ka sa plano nila. Huwag mo ring ibida sa akin ang mutyang yan. Nagpadala ka sa salita ni Mang Ben. Kahit kagalang-galang na albularyo yon, hindi pareho ang sitwasyon. Malay natin meron siyang malalim na dahilan kaya kasinali. May nalalaman pang ikaw ang inaantay para maisagawa ang planong ito. Parang una pa lang, balak ka nang ipasok sa panganib. Tay, nauunawaan ko ang pag-aalala nyo para sa akin. Pero nakakapagod na maging sunod-sunuran. Pasensya na po pero hindi nyo ako mapipigilan. Gagawin ko to para kay nanay. Walang pagdadalawang isip na umalis si Edward. Hindi mahabol sa bilis ng paglalakad. Walang nagawa si Mang Romeo kundi sundan na lamang ng tanaw. Hindi umuwi ang binata sa loob ng ilang araw. Nang mga panong ito nahati ang alalahanin ni Mang Romeo kay Edward at sa pagpaparamdam ng aswang tuwing gabi. Kasama pa ang dalagang anak na pilit pinagdidiskitahan ng dalawang pulis. Isang gabi nagising sa ingay mula sa labas. Nang marinig ang boses ng anak ay nagmamadaling bumangon. Mula sa madilim na bahagi, natanaw ang dalawang pulis. Maigpit ang hawak sa dalaga, pinipilit sa isang bagay. Sa galit bumunot ng itak. Sinugod pero imbis na tumuloy natigilan, biglang nagbago ang itsura ng isa. Hindi na ito normal na tao. Natulog ka na lang sana, tanda. Huwag ka nang pumalag. Hindi kami normal. Ibalato mo sa amin tong anak mo. Maigpit na nakahawak sa dalaga ang nilalang. Kinaladkad palayo. Hindi makasunod si Mang Romeo dahil sa aswang na umarang. Sa kabila ng takot pilit itong nilabanan. Kaso walang pangtapat si Mang Romeo sa lakas ng nilalang. Isang atake lang nito titilapon na kagad. Hindi umubra ang patalim. Ginawa lang siyang laruan. Paulit-ulit na binalibag. Sinamantala ang kainaan. Sa puntong pupuruhan na sana, mabuti na lamang dumating si Edward. Binalik sa aswang ang hagupit. Hindi tinigilan hanggang sa wala na itong buhay. Kagad sinundan ng kapatid. Parehong kapalaran ang ibinigay sa kasamang pulis. Hindi nakaimik si Mang Romeo. Hindi makapaniwala sa nasaksiyang galaw ng binata. Kung pagbabatayan ang pakikipaglaban nito sa aswang kanina, masasabing ilang beses nang sumabak sa ganong klase ng laban. Mahusay ang galaw. Maliksi. Nauunahan ng kalaban. Sa kabila ng pagdapo na makuko, hindi nagtamo ng sugat.
Napukaw ang pansin ni Mang Romeo pero hindi pa rin sapat para pumayag. Maya-maya pa kumalabog ang bubong. Yari sa nipa at sa lakas ng bagsak, nahawi ang pawid. Lumusot ang lamang loob. Naalerto ang lahat dahil sumigaw ang dalagang anak. Nagmamadali sa pagbunot ng itak para ilaban sa aswang. Samantalang si Edward, hinamon ang nilalang. Namalay ni Mang Romeo na nagkakagulo na sa labas. Sunod-sunod ang angil ng halimaw habang hinahagupit ng binata. Walang paligoy-ligoy si Edward. Kapag buwelo kagad. Tinatansya ang bawat atake. Sinisiguradong mapupuruan ng kalaban. Hindi nagtagal. Tuluyang napuksa. Titig na titig si Mang Romeo sa anak habang sinusunog sa hukay ang katawan ng aswang. Puno ng katanungan ang isipan. Pero bago magsalita, sinagot ito kagad. Ilang beses na po ako napasabak sa laban. Sinusunog ang katawan para hindi na makabalik ng buhay ang nilalang. Yan po ang turo sa akin ni Mang Ben. Ang dami palang ganap sa buhay mo na hindi ko na nalaman. Nagtataka tuloy ako kung paano mong nagawa kayong hindi ko napansin na umalis ka ng tahanan ng ganong katagal. Sige na, tapusin mo na yan. Tay, pasensya na ho kayo kung masyado akong malihim. Iniisip ko lang po kung paanong mabibigyan ng katarungan si nanay. Puro ka hustisya. Pinapamukha mo ba sa akin na wala akong pakialam sa pagkamatay ng nanay mo? Alam mo, mabuti pa tapusin mo na lang yan. Saka mo na ako kausapin. Masama ang loob ko sa'yo. Hinayaan muna ni Mang Romeo na lumipas ang araw. Pero imbis na umupa ang galit, lalong nagduda habang patuloy na iniisip ang sitwasyon. Hindi malaman kung saan humuhugot ng dahilan. Sa puntong ito humina ang paniniwala kay Mang Ben. Umabot sa punto na araw-araw itong nanunuyo. Desididong mapapayag siya. Ayaw ng albularyong sumuway si Edward. Nais ng payapang kasunduan. Subalit hindi nagbigay ng sagot si Mang Romeo. Para saan pa'y gayong sinaway na siya ng anak. Sa bunso na balitaan na lumusob ang binata sa hinihinalang lungga ng kalaban. Ayon dito malapit nang mahuli ang aswang. Hindi ito naabutan, kaya ang dalagang anak ang nagbahagi ng kaganapan. Hindi ko na talaga maintindihan ng kuya mo. Akala ko, malinaw sa atin na tanggapin na lamang ang nangyari sa nanay niyo. Masakit ang mawalan, pero ano bang laban natin sa aswang? Kung makapagsalita siya, akala mo hindi ko hinangad na magiganti. Tinanggap ko nangyari. Gusto ko mamuhay ng payapa. Pero itong kuya mo, masyadong nagpapadala kay Mang Ben. Tay, wag na po nating palalain yung sitwasyon. Ginagawa naman ni Mang Ben at Manuel ang nararapat eh. Magtiwala po tayo sa kanila. Hindi nila papabayaan si Kuya Edward. Sa totoo lang, nawalan na ako ng tiwala kay Mang Ben. Lalo na kay Manuel. Nakita mo naman ang nasasakupan niyang pulis. Mga aswang pala. Kamuntikan pa. Teka, hindi kaya kilala ni Manuel ang aswang na nambiktima sa mga magulang niya? Napaisip si Mang Romeo. Kung babalikan ang nangyari, nauna ang pambibiktima sa mga magulang nito bago ang asawa niya. May pagkakataon pa na meron itong binabanggit na pangalan sa tuwing sasabihin makikita ang galit. Dahil sa isiping ito, nagmamadaling lumabas para sana puntahan ng pulis. Kaso kumalabog sa likod ng bahay, natigilan ng marinig ang pag-angil. Bumalik sa loob para protektahan ang sarili at dalagang anak. Maya-maya pa nagsimulang humagupit ang nilalang. Nawasak ang bintana. Naligo ng dugo matapos masabuyan. Sinundan ito ng pera-perasong lamang loob. Biglang tumahimik. Inakalang wala ng halimaw.
Yun pala ay nag-aantay ng pagkakataon. Wasak ang kabilang bintana. Hinugot si Bea. Kagad sumunod para bawiin ang anak, pero naabutan nitong nakahandusay. Sugatan. Nilunok ang galit sa albularyo. Humingi ng tulong para sa anak. Ginawa naman nito ang lahat para maisalba ang dalaga. Maya-maya dumating si Manuel at Edward. Halata sa mukha ng mga ito na kakagaling lang sa laban. Sige na, sabihin nyo na. Tanggap na tayo ni Romeo. Kumpirmado, Mang Ben. Alam na namin ang lugar kung saan naglulungga ang aswang. Kaya Mang Romeo, wag na kayong tumutol dahil para ito sa inyo. Ang aswang na nag-iiwan ng parte ng laman sa tahanan nyo at ang tinutugis naming kalaban ay iisa. Wala nang rason para pigilan pa ang plano. Manuel, tapatin mo nga ako. Hindi kaya kilala mo simula pa lang ang aswang? Yung 2 mong tauhan, hindi naman pala mga pulis, aswang din sila. Kamuntika ng anak kong babae. Huwag mo sabihin na hindi mo alam ang tungkol dito. Naguguluhan ako kung sino ang kalaban. Ang sinasabi niyong aswang o kayo ba mismo? Mahabang katahimikan ang namayani. Natigilan sa sinabi ni Mang Romeo. Sa parte ng matanda, pinaglalaroan siya ng mga ito, kabilang na ang anak na si Edward. Isipin mo ang gusto mong isipin. Bahala ka. Sa'yo rin naman yan eh. Basta isa lang ang sigurado, hindi tayo magkakalaban. Magkakampi tayo dito. Napailing si Mang Romeo. Binuhat ang anak at umuwi. Sumunod si Edward. Nagtatanong ang binata. Nilinaw sa anak ang naisip tungkol sa nangyayari. Kaso nga lang sumalungat at giniit na tama si Mang Ben. Hindi na lang kumibo si Mang Romeo dahil anuman ang sabihin ay wala ng silbi. Nabilog na ng mga ito ang isipan ng binata, kaya sayang sa oras kung makikipagsagutan. Gayunpaman hindi umalis si Edward, na natili sa tahanan alinsunod sa utos ng albularyo. Sa puntong ito, napansin ni Mang Romeo na hindi simpleng pagpapahinga ang ginagawa ni Edward. Hindi man aminin sa salita, halata sa galaw na binabantayan siya. Sinadya ng matanda na umalis ng tahanan. Lihim na natuwa ng sumunod ito. Pinuntahan ang dating bahay ni Manuel. Sinuri ang bawat sulok ng bahay. Nagbabaka sakali na may mahanap. Hindi naman bigo dahil may iilang bakas na naiwan. Ang kwintas sa suot ng ina ng inatake ng aswang. Dinala sa isang manggagamot. Pinahulaan kung sino ang aswang. Natawa na lang din dahil hindi naisip noon. Makaraan ang ilang beses ng pagriritual, natukoy na rin kung sino. Ang lala naman ng pinagawa mo, paring Romeo. Pinagdudahan ko pa yung sariling kakayan. Matapos ang 2 beses wala akong mahanap na sagot ah. Kaya naman pala. Isang albularyong aswang. Patong-patong ang sabulag at pangontrang nilapat para hindi siya matuntun. Mabuti na lang nagawa kong basagin eh. Handa ka na bang malaman kung sino? Magugulat ka talaga, ako nga nagulantang eh. Bago pa sabihin ng manggagamot, naglalaro na sa isip ni Mang Romeo ang pangalang tinutukoy. Hindi nga siya nagkamali. Tugma ang naisip na tao sa sinabi ni Mang Antonio. Malalim ang nahugot na hininga. Pakiramdam na sasakal sa nalaman. Hindi makapaniwala na simula pa lang, kilala na kung sino ang salarin. Isang katotohanan na hindi inasahan. Matapos makahingi ng payo sa manggagamot, nagmamadaling umuwi ng tahanan pero wala nang naabutan. Parehong hindi mahagilap si Edward at Bea. Bitbit ang itak. Pinuntahan si Mang Ben. Hinamon ito. Ilang ulit tinawag pero walang sagot. Hindi nagtagal dumating si Manuel. Sinugod. Napagbunto na ng galit. Kagad ding kumalma ng bumunot ng baril. Manong, tumigil ka, ano bang problema mo? Ibaba mo ang itak.
kung ayaw mo magkasubukan tayo. Sinasabi ko na nga ba, hindi batayan ng pagiging malapit sa isang tao. Kapag aarangkada ang pagiging traidor, tatraidorin ka pa rin ng wala sa oras. May malasakit ka pang nalalaman, demonyo ka rin pala. Naturigan kang pulis, may katungkulan sa sambayanan. Yung pala, ikaw rin ang magpapahamak sa taong bayan. Sandali lang naman po, Manong. Ano bang sinasabi nyo? Huwag niyong ubusin ang pasensya ko. Kaunti na lang ang natitirang respeto ko sa inyo. Ubusin mo! Huwag ka magtira. Dahil una pa lang wala ka ng respeto sa kapwa mo. Alam mong si Ma'am Ben ang aswang. Pero imbes na kalabanin siya, tinulungan mo pang isagawa ang kabulastugang plano. Maging ang anak ko'y nadamay. Kunot noong tumitig ang binata sa kanya. Naguluhan tuloy si Mang Romeo. Maya-maya pa nilinaw ng pulis na wala siyang alam. Upang patunayan, isinaboy nito ang pangontrang bigay ng manggagamot. Nagising ito. Naanimoy mula sa mahabang pagkakatulog. Walang ideya kung anong naganap at bakit nasa ganitong sitwasyon ngayon. Pinaliwanag ni Mang Romeo ang nangyari. Hindi ito makapaniwala na lalin lang ng albularyo. Matapos magkasundo sabay hinanap si Mang Ben. Ang problema, walang nakakaalam kung nasaan ito. Ilang araw ang lumipas, hindi pa rin magilap. Sinunog nila ang tahanan ng albularyo kaya wala nang babalikan. Buong presinto ay nakiisa sa paghahanap. Pinakalat ni Manuel sa lugar ang mga tauhan. Binantayan ng bawat daanan, papasok o palabas ng lugar. Hindi naglaon natagpuan si Bea. Tulala ang dalaga. Hinahanap si Mang Romeo. Alisto si Mang Antonio sa panggagamot. Pero nilinaw na hindi basta-basta ang kondisyon ng dalaga dahil may nakatanim na sumpa sa katawan nito. Inabot ng ilang beses ang pagriritual. Sa kabutiang palad nagawa namang alisin ang anumang nakaugat sa kaloob-looban. Balak yang gawin ng anak mo. Mabuti na lang hindi pa masyadong kumapit kaya natanggal din. Hindi madali ang pinagdaanan. Nakita mo naman wala sa wisyo. Huwag mong pilitin magsalita, baka kung ano pa ang maging reaksyon eh. Nga pala, nakausap mo na ba si Ben? Hindi ko siya maagilap. Tinangay niya ang mga anak ko. Kailangan magsalita ni Bea dahil siguradong siya ang nakakaalam kung nasaan ang pesteng yon. Sandali, kakasabi ko lang na huwag mo munang pilitin ang bata. May pinagdadaanan. Kaya pagpahingayin muna natin. Yung kasama mong pulis, desididong mahanap si Ben kaya wala kang dapat ipag-alala. Hayaan mo siya maghanap. Maya-maya pa dumating si Manuel. Dala ang balita at kinalalagyan ng albularyo. Kagad itong pinuntahan. Una sa hanay ay ang grupo ng pulisya. Sodyat kagad dilusob. Sa unang sandali maayos ang takbo ng lahat. Sinimulan ang panluloob. Pero laking gulat nang mawala sa sarili ang mga pulis. Tulalang naglakad palis ng lugar. Hindi nagtagal maririnig ang boses ni Mang Ben mula sa loob. Hindi ko akalain na makakaisip ka pala ng paraan. Dapat talaga hindi kita minaliit eh. Nagawa mong basagin ang lahat ng ginamit kong orasyon. Pero, sa tingin mo ba mananalo ka? Hindi mo naman siguro gugustuhin na mawalay ng tuluyan si Edward. Pag-usapan na lang natin to. Akin ang anak mo. Hindi na kita gagambalain pa. Walang ama na ipapamigay ang anak niya. Alam mo yan. Mataas ang respeto ko sa'yo. Pero para sa wala lang pala ang lahat. Mahusay ka rin ha. Nagawa mong plansyahin. Nagpanggap kang albularyo. Pero tunay kang aswang. Ibalik mo sa akin ang anak ko kung ayaw mong pasabugin ko ang bungo mo. Inagaw ni Romeo ang baril kay Manuel. Walang pagdadalawang isip na pinaputukan para takutin. Pero hindi nadaan.
Wala ring napala nang maglaho bigla ang albularyo. Tuloy sa paghahanap, mabilis na tunton dahil sa pamamaraan ni Mang Antonio. Kinargahan ng balang tanso na may nakapaloob na dasal ang armas ni Manuel. Nilapatan ng mataas na uri ng sabulag. Matapos makapwesto ang manggagamot mismo ang kumatok sa pinto. Hindi nagtagal lumabas si Edward. Hindi na halos makilala ang binata dahil biglang bumagsak ang kalusugan. Sa sobrang payat, animoy tatanghin sa isang iip ng hangin. Matapos masuri ang paligid, sinimulan kagad ni Mang Antonio ang sadya. Binasag ang mga bakod na pangontra, kaso nga lang naging alerto sa Edward. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang matanda. Masyadong agresibo ang binata. Walang tigil sa pag-atake. Layong mapuksa ang manggagamot. Hindi may tatanggi ang husay, lalo na't masyadong mabisa ang hawak na tangan. Gayunpaman kabisado na ni Mang Antonio ang pasikot-sikot ng ganitong sitwasyon. Walang pag-aalinlangan sa pagganti. Tinanggala ng bisa ang tangan. Diniskumonyon. Sa pagmulat ni Edward, nagtataka sa kaganapan, wala siyang maalala. Bago makapagsalita, bumungad na si Mang Ben. Tawang-tawa itong humarap sa kanila. Hindi pinatagal ni Mang Antonio, humudyat kay Manuel. Sunod-sunod ang pagpapaputok. Tumama na ang bala dahil sa kinargang orasyon. Humandusay, nangisay, hanggang sa nalagutan ng hininga. Bala lang pala yung katapat mo eh. Pero hindi normal na bala. Maraming salamat Mang Antonio. Kung ano man yung kinarga mo dito, ayan, umepekto. Teka sandali. Parang may mali eh. Sinuri ni Mang Antonio ang katawan. Pinagpagan ng uri ng abo. Nagulantang ang lahat dahil naging puno ng saging. Maya-maya lumitaw ang tunay na Mang Ben. Tumilapon si Mang Romeo at Edward, maging si Manuel. Nanatili namang nakatindig ang manggagamot. Kagad kinontra ang kalaban. Samot-saring salita ang maririnig mula sa magkabilang panig. Hindi na rin maunawaan ang dulot na pakiramdam sa paligid. Sumenya si Mang Antonio na umalis ang lahat. Bagay na sinunod nila. Dahil nagsimula na ring umagos ang dugo mula sa kanilang ilong. Pasuray-suray kung maglakad sa bigat ng ulo. Nagpatuloy ang laban. Nakatindig sa kanilang pwesto sina Mang Antonio at Mang Ben, parehong bumibigkas ng orasyon. Inatake ang isa't isa, pero walang makikitang paggalaw na para bang may sinasa ulo lang. Maya-maya pa napansin ni Mang Romeo ang reaksyon sa mukha ng manggagamot. Nahihirapan ito, sumusulyap sa kanya. Tumingin din kay Edward. Nang maunawaan ang paiwatig, kagad inutusan ng binata. Sa pagkakataong ito, binasbasan ni Mang Antonio ang mutya. Binalik ang bisa sa mabuting paraan. Naunawaan naman ng binata ang gagawin. Walang pasabing sumugod. Aatake na sana, pero natigilan sa kalagitnaan ng hindi makakilos. Naniga sa kinakatayuan. Natumba na rin si Mang Antonio, sinundan ng pagtawa ni Mang Ben. Ikaw talaga ang sisisihin dito, manggagamot ka. Nakialam ka pa eh. Ayos na sana ang lahat. Magagawa ko na sanang pamunuan ng angkan. Kaso miksena ka pa eh. Tignan mo ang nangyari, umabot tayo sa ganito. Ngayon pa lang sinasabi ko na. Umatras kayo. Lumakad ng walang alam. Kakalimutan ko ang lahat ng ginawa nyo. Mamatay man ako dito, wala akong pakialam. Ang katulad mong mapanlin lang, dapat may kalagyan. Pinuri ka ng lahat sa pagiging albularyo mo. May tinatago ka palang katauhan. Napaikot mo si Romeo at Manuel. Binalak bang yang gawin ng dalaga? Si Edward, ginamit mo. Alam mo naman pala lahat ng kaganapan eh.
Kaya alam mo rin kung gaano ako kalakas. Mas mabuting tumigil ka na. Habang patuloy sa pagsasalita si Mang Ben, sinamantala ni Mang Antonio ang pagkakataon. Lihim na nagpakawala ng orasyon. Binalot ng proteksyon si Edward. Dinagdaga ng bisa ng mutya. Dahan-dahang binasag ang orasyon ng kalaban. Nang makakilos ang binata, dumiretso sa paghagupit kay Mang Ben. Sa kalagitnaan ng pagtutuos, nagpalit ng anyo ang matanda. Ibinida ang pagiging aswang. Dito nahirapan si Edward. Doble ang bilis at lakas kung ikukumpara sa kanya. Naunawa ni Mang Antonio ang nangyayari, kaya ginamit ang pamamaraan ng kalaban. Mabilis ang ritual. Ninakaw ang wangis para makabuo ng isa pang imahe. Nilapatan ng sabulag ang binata at binuhay ang imahe. Nabaling ang atensyon ng aswang. Binuhos ang atensyon sa impostor. Sinamantala ni Edward ang pagkakataon. Buong puwersang inatake ang nilalang upang mapatay. Napatanda na lamang ng krus si Mang Romeo habang nakatitig sa nagkahiwalay-hiwalay na katawan ng aswang. Hindi malinaw kung anong rason ng pambibiktima nito sa pamilya. Gayunpaman, hindi na alintana dahil sa kamatayan nito, nabigyan ng katarungan ang lahat. Nakaligtas na kayo. Napagbayad na rin ang hayop na Ben. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na aswang ang albularyong yon. Hayop na yan. Minsan pa akong humingi ng payo sa manggagamot. Maling tao palang nalapitan. Kung alam ko lang din na mahusay kayo sa ganito, sana nung una sa inyo na ako dumiretso. Maraming salamat, Mang Antonio. Romeo, may hihilingin ako. Yung anak mong si Edward malaki ang potensyal. Mahusay sa pisikal na laban, may sariling tangan. Kung hihilingin niya na pasukin ng panunugis, wag mo sanang pagbawalan. Pwede ko siyang turuan para maging mahusay sa paggamit. Marami pa siyang kailangan matutunan, lalo na ang panlilin lang. Naisaan siya ni Ben kaya hindi nakalaban ng bisa ng mutya. Pwede naman sigurong gamitin lang ang tangan bilang proteksyon, hindi po ba? Natuto na ako sa nangyari. Maraming naganap na hanggang sa ngayon. Naguguluhan pa ako kung paano nagsimula. Isa lang naman ang hangad ko para sa mga bata. Mamuhay kami ng tahimik at payapa. Pwede naman pamproteksyon. Hindi rin madali ang sumumpa sa tungkulin Buong buhay ang nakataya. Isa pa, bata pa si Edward. Tama ka naman. Mas mabuting igugol ang oras sa pagtulong sa inyo. Lalong-lalo na sa mahalagang gawain. Nakausap ni Mang Romeo si Manuel. Taos-puso ang pagpapasalamat dahil sa wakas. Nabigyan ng katarungan ang pambibiktima ni Mang Ben sa kanya at sa mga magulang. Ibinaon na rin sa limot ang minsang hindi pagkakaunawaan. Lahat sila napikot ni Mang Ben. Sino ba naman mag-aakala? Ang isang tanyag na albularyo, isa rin palang aswang. Sa sobrang husay nito nagawang itago ang tunay na pagkatao. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon mananaig ang kasamaan. Nakabantay ang kabutihan na handang magbigay ng hustisya. Naway kapulutan nyo ng aral ang ating kwento. Kalahating albularyo, kalahating aswang. Kabayan, nangangailangan ka ba ng depensa espiritual o baliksumpa? Narito ang Marahuyo Bracelet from Likha Merchandise. Ito yung pinakasikat na bracelet natin ngayon sa Likha. Pero bakit nga ba sobrang sikat ng Marahuyo? Ang Marahuyo Bracelet ay depensa espiritual. Kontra kulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. At yun nga mga kabayan ko, hindi lang siya natatapos bilang pandepensa espiritual. Narito din yung tinatawag nating rebuelta o baliksumpa. Kung ano yung sumpa na ibinigay sa inyo,
ibabalik sa taong nagbigay. Hindi pa rin siya doon nagtatapos, mga kabayan ko. Ito yung mga patotoo. Minsan ba nararanasan mo kapag natutulog ka, may mga naggagambala, nagigising ka alas 3 ng madaling araw, or meron ka mga sakit, panghihina ng katawan, sakit ng ulo na hindi nalulunasan ng mga medisina. Marami tayong patotoo sa Maracuyo. Paghawak pa lang nila, naramdaman nila yung kilabot na pakiramdam at nawala yung mga sakit na matagal nang iniinda. Higit sa lahat, nakakatulog ng payapa. At ang pinakasikat na kwento natin, mga kabayan, yung mangkukulam na narebuelta. Sa nating kabayan, sinuot niya yung Maracuyo, kinabukasan, na ospital yun ng kukulam sa kanya dahil sa rebuelta. Kung interesado ka sa Maracuyo, kabayan, paki-search Likha Merchandise Maracuyo. Kasi marami ng scammers ngayon eh. Make sure dun kayo bibili sa mataas yung ratings, Likha Merchandise at maraming sold. Again, kung interesado ka, i-visit mo lang ang shop ng Likha Merchandise Maracuyo.